Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang po batiin lahat ng mga mananampalataya, mga Christians, disciples ng ating Panginoong Jesucristo around the world na nakakasama natin araw-araw. Kung nasan man kayong panig ng mundo, let us know in the comment section below. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa being a disciple. Tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo at araw-araw po humahakbang tayo palayo sa ating dating pagkatao patungo sa ating bagong pagkatao na kay Kristo Jesus na. Now, yung tatalakayan po natin ay patungkol po sa kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. So, si Jesucristo po, He is the true bread from heaven. Tingnan po muna natin yung kabuuan ng John chapter 6. Now, dito po sa chapter na ito, makikita po natin na si Jesus Christ nagpakain ng 5,000 katao. Ang binibilang lang po at that time yung mga lalaki lang, hindi pa kasama yung mga babae tsaka yung mga bata. Bakit mga lalaki lang? Kasi sila yung responsable na pag binigay mo yung tinapay sa kanila, magpapakain din sila ng kanilang mga asawa at kanilang mga anak. So, 5,000 katao plus mga babae at mga bata. So, nangyari po yun sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea. At dahil dun sa pagpapakain ni Jesus na yun, ang daming sumunod sa Panginoong Jesucristo. Mantakin nyo yan, 5,000 plus, let's say, 5,000 na babae plus 10,000 na mga bata. So, mga 20,000 or let's say 15,000 na lang na mga kataong pinakain ni Jesucristo. Napakadami. Mula lang sa 5 tinapay at 2 isda na gumawa ang Diyos ng himala at that time. Now, dahil doon maraming sumunod sa Panginoong Jesucristo at sinasabi po rito, kahit si Jesus Christ nagpunta na sa kabilang ibayo, sinundan pa rin siya ng mga tao. So dito po sa verse 25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Guro, kailan pa kayo rito? Sabi ni Jesus Christ, alam ko nasa isip nyo. Tingnan niyo po yung sabi ni Jesus Christ. Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo. Ito yung totoong dahilan ba't nyo ako hinahanap. Kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. That's the reason. So sabi ni Jesus, hinahanap nyo ako. Bakit? Kasi nakakain kayo at nabusog. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Huwag yung pagkaing nasisira, yung literal na tinapay ang hanapin ninyo, na pag nakain nyo, magbibigay yan sa inyo ng buhay pansamantala. Ang hanapin ninyo, sabi rito, yung pagkaing hindi nasisira, Jesus Christ, the bread, the true bread from heaven, na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. At dahil ang Panginoong Jesucristo dito sa chapter na to, inihayag niya yung sarili niya bilang tinapay ng buhay. Pero yung mga tao gusto ng literal na tinapay, maraming nagsitalikuran sa kanya. Kaya ito po yung sinasabi dito sa verse 66. From this time, many of His disciples turned back and no longer follow Him. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. So maraming nagtalikuran kay Jesus Christ ng mga disciples niya dati. Ito sabi niya dun sa 12 original disciples niya, you don't want to live too, do you? Sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Sa Tagalog po, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto niyo rin bang umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Lord, to whom shall we go? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. So yung pinakauna nating teaching ngayong umaga, many wants bread but not the bread of life. Maraming mga tao gusto tinapay lang, pero ayaw ng tinapay ng buhay. Totoo po yan kahit sa maraming mga churches. Ako, nagpastor ako sa ilang mga churches. Napapansin ko rin, maraming tao talaga ganun eh. Gusto tinapay lang eh. Pupunta sa church kasi may benefit. Pupunta sa church kasi may pakinabang. May mga material na pakinabang. Pero sabi rito sa mga talatang ito, wag daw tayo na magsumikap
makamtan yung tinapay, yung mga material na bagay na pansamantala lang nating magagamit, pansamantalang magbibigay sa atin ng buhay. Ang hanapin natin yung true bread from heaven, Jesus Christ, na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, this is a reality. Many wants bread but not the bread of life. Maraming pupunta sa church, maraming pupunta sa gawain ng Panginoon because they just want bread. Maraming mga tao gusto material na blessing lang, pagpapala lang mula sa Diyos. Pero pag inalis mo na yung pagpapala, sila yung nandito sa verse 66. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Bakit? At this point in time, si Jesus Christ hindi na gumawa ng tinapay. At sabi niya, ako na ang tunay na tinapay. Ako yung totoong kailangan nyo. At sabi ng mga tao, this is hard teaching. Simula noon, nagsialisan na sila at hindi na sila sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So many wants bread but not the bread of life. Number 2 po, no one falls out of love with Jesus. Napakahalaga po, tandaan po natin ito mga kapatid. No one falls out of love with Jesus. Walang tao na na-in-love kay Jesus, na fall in love, and then na-fall out of love. Walang taong nagmahal sa Panginoon at dumating sa punto ng buhay niya na sabi niya, hindi ko na mahal si Jesus. Wala pong ganon. Imposible pong mangyari yon. Kasi kung totoong mahal mo si Jesus, okay, totoong minahal mo siya, nakita mo yung kagandahan ni Jesus, He is your Lord, He is your Savior, He is your Redeemer, Restorer, Healer, He is your future, He is your eternal life. Sinong taong hindi magmamahal doon sa ganong klaseng Panginoon? Sino yung taong mai-inlove doon tapos mapofall out of love? He is perfect. Perfect na yun eh. Walang napofall out of love kay Jesus. Now, maraming mga tao, masasabi nila yun, tumalikod sa Panginoon, na-fall out of love with Jesus. Pero ang katotohanan niyan, in the very first place, hindi talaga sila nagmahal sa Panginoong Jesucristo. Sa simulat sa pulpa lang, hindi na talaga nila natagpuan kung sino talaga si Kristo. Alam niyo po, sabi po rito sa verse 65, bago dito sa mga talata natin, makita po natin dito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sabi po rito, He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." Sabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin maliban na lamang na inilapit sila sa akin ng Ama. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ay naliligtas. Tayo po ay naging, people of God. Napupunta kay Kristo. Tayo po ay na kay Kristo. Kasi yung Diyos ang naglapit sa atin patungo kay Kristo. Kaya po tayo naliligtas. Kaya po tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pag nilapit ka ng Diyos sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na mawawala pa. Kaya pag tinignan nyo a few chapters from this, sabi ni Jesus Christ, no one can snatch them from my Father's hand. No one can snatch them from my hand. Walang tao na nasa kamay ng Panginoon na maagaw pa ng kahit sino man. Maagaw pa ni Satanas. Maagaw pa ng kadiliman. Kapag ikaw na ay Kristo na, you are safe and sound. You are eternally secure. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya po, no one falls out of love with Jesus. Ang mangyayari yan, you will just keep falling and falling in love with Jesus. So, many wants bread but not the bread of life. Totoo po yan. Pero once na naligtas ka na at nakasumpong ka ng buhay, ng tinapay ng buhay at nailove ka sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na mafafall out of love with Jesus. Pangatlong katuroan po natin, Jesus has no substitute. Ang Panginoong Jesucristo walang kapalit. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, after maraming mga disciples nagtalikuran kay Jesus, sabi ni Jesus sa 12, kayo gusto niyo rin bang umalis? Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? To whom shall we go? Wala na kaming bang pupuntahan, kayo na lang. You have the words of eternal life. Saan kami pupunta, Panginoon? Kaya mga kapatid, kung meron sa inyo, nagkasama natin sa devotion na ito, matagal ka nang nagpakalayo-layo sa Panginoon, matagal ka nang hindi umaaten sa mga gawain ng kasama mo yung mga kapatiran, ayaw mo na nakikita sila, nakikijoin sa kanila. Mga kapatid, ang tanong ko sa iyo, saan ka pupunta? Walang substitute si Jesus, walang kapalit si Jesus. There's no one is greater than Jesus. No one can replace Jesus. Nothing can replace Jesus. Where are you going? Balik ka na. No?
manumbalik ka na sa Panginoon. Jesus has no substitute. Kaya sa application natin ngayong umaga, number 1, decide and do not turn your back on Jesus. Magdesisyon ka ngayon at huwag kailanman tumalikod pa. Napakaganda ng awitin, no? I have decided to follow Jesus. There's no turning back. There's no turning back. I-commit natin yung ating sarili. It's a commitment. Lord, I'm your disciple. You are my discipler. You are my master. I will follow you. I have decided to follow Jesus. There's no turning back. Now, number 2 po. Prove your salvation by loving Jesus. Kaya sinasabi ng mga talatang ito sa verse 65, no? Kapag ikaw ay walang makakalapit, sabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin maliban ilapit sila sa akin ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, kapag ikaw nilapit ng Panginoon ng Diyos Ama kay Jesucristo, nagkaroon ka ng kaligtasan, you have the bread of life. Meron kang buhay na walang hanggan. At kailanman hindi ka na mawawala, you are saved. No one can snatch you from the hands of God. You are saved. Now, paano mo maipoprove? Paano mo papananayan na ikaw nga ay ligtas? By loving Jesus, mga kapatid. By loving Jesus. Ang resulta na ikaw nga ay talagang naligtas na, nagmamahal ka. Ang totoong naligtas, nagmamahal. Ganun lang po kasimple yun. Ang totoong naligtas, nagmamahal sa Diyos. Niligtas ka ng Diyos, tapos hindi mo mahal yung Diyos? Sinong taong ligtas ang hindi nagmamahal sa Diyos? Sinong taong nakasumpong ng nakilala si Kristo, namatay para sa Kanya, sa ikapapatawad ng Kanyang kasalanan, nahugasan siya ng sariling dugo ng Panginoong Jesucristo, pagtaas di mo mahal si Jesus? Di ba? Now, prove your salvation by loving Jesus. Pangatlo po, always ask this question. Lagi po nating itanong ito sa ating mga sarili. Itanong natin sa Panginoon pag tayo nananalangin. Lord, to whom shall we go? Sa panahon na ikaw ay na-challenge, talagang yung pananampalataya mo niyayanig. Lagi mong tanungin sa sarili mo, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan ako pupunta? Kung hindi patungo sa iyo, kung hindi kay Kristo, saan? At ang laging sagot diyan, mga kapatid, Jesus has no substitute. No one can replace Jesus. Nothing can replace Jesus. Wala pong kapalit ng Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw nagpakalayo-layo kay Jesucristo, nagpakalayo-layo sa kanyang katawan, ang iglesia, tanong, saan ka pupunta? Meron bang kapalit si Jesus Christ sa buhay mo? Meron bang kapalit yung body of Christ sa buhay mo? Pwede bang makamtan mo yung equivalent ng makakamtan mo kay Jesus na buhay na walang hanggan? Fellowship with the believers, fellowship with God? Wala pong kapantay, kapatid. Kaya kung ikaw nagpakalayo-layo sa Panginoong Jesucristo, now is the time to come back to Jesus. Always ask this question, Lord, to whom shall we go? Saan nga ba ako pupunta? Ba't ba ako nagpakalayo-layo sa iyo? Ba't ba ako nagkaroon ng mga estupidong pag-iisip? At pinili ko yung ibang bagay at mga makamundong bagay instead of choosing Jesus Christ. Alam niyo po, sa usapang being a disciple, ito yung theme natin this week, no? Pag ikaw disipulo ka ng Panginoon, you never stop choosing Jesus. Every day you choose Jesus. Every day you choose to follow Jesus. You choose to love Jesus. You choose to please Jesus. Every day, yan na po yung buhay natin. Kaya ang tanong natin, kung hindi si Kristo, saan ka pupunta? Kanino ka susunod? Now, para po sa ating discussion, maganda siya sa natin ang ating mga sarili. How much do we love Jesus? Gaano nga ba natin kamahal ang Panginoong Jesucristo? Tandaan natin, tayo naligtas na at totoong naligtas, nagmamahal. Tanong, how much do we love Jesus? So, sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord Jesus, forgive me because sometimes I choose the things of this world over you. Please let me love you with all my heart, mind, soul, and strength. Tulungan niyo po akong mahalin kayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong pagkatao ko. Let me choose you above all things, and let it be a proof that I've been chosen by the Father. Jesus, you have no substitute.
To whom shall I go? You have the words of eternal life. Please keep my faith as I decide to follow you, and there's no turning back. There's no turning back. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.